Ibinunyag ng isang nagpakilalang alias Bert ang gayaan na nangyari noong May 9 elections. Ayon kay Bert, isang special war room ang sinetap sa isang lugar sa Southern Tagalog upang dito manipulahin ang resulta ng bilangan. Binubuo raw ng siyam na vote counting machine sa BCM ang special war room na pinatakbo ng ilang technicians mula din sa Smartmatic. Dito anya bumagsak ang kabuang resulta ng boto sa isang probinsya imbes na agad na dumiretso sa mga server ng COMELEC. Inihayag din ito na malaki ang nabawa sa boto mula kay Senador Bongbong Marcos at napunta ang numero kay Vice President-elect Leni Robredo. Gayon din kay Liberal Party Presidential Candidate Mar Rojas na nakinabang din sa dagdag bawas. Samantala, sinabi naman ni Boy Saicon ng Council on Philippine Affairs o COPA, hawak nila ang apidabit ng 35 katao pero ayaw muna nila itong ilantad para na rin sa kanilang seguridad. Batayan niya sa apidabit na ito, bukod sa pre-shaded na mga balota sa ilang lalawigan sa Mindanao, may naganap pa rin pre-programming sa mga CF card. Ang mga negatives votes daw ang lumabas na undervote sa posisyon ng Vice President, kaya mataas ang datos ng mga botante na walang ibinoto sa naturang posisyon. Ang administrasyon ang itinuturo ni Saicon dahil ang mga nakaupo lang anya sa gobyerno ang may kakayahang magsagawa ng pandaraya. So now you will see that this is a well-oiled, syndicated manipulation. Now, you have also to understand, and let me tell this to the public, yung automation creates immediately a difficulty that it's hard to look for an evidence by the way. Because why? You don't see how it's counted. You don't have a receipt to know where the counting went. You possess nothing. You saw nothing. So, it's difficult to file a complaint.